ng Diyos sa kanyang kabutihan sa bawat isa sa atin. At talaga pong wala pong bagay na mahirap sa Panginoon the moment na tayo ay pumosisyon sa kanyang mga salita. No? Iposisyon, ilugar ang ating sarili sa tamang kalugaran. O ganyan po yan, no? Positioning for supernatural. Kaya may kita niyo po, talagang mga kaabangers, kumusta na tayo? Kumusta mga kaabangers? Kumusta na kayo dyan? Hallelujah, purihin ang Panginoon sa mga buhay natin, sa bawat isa sa buhay natin. At talagang bago tayo manalangin, shout out muna sa lahat ng mga nanonood, nakikinig at syempre shout out kay Tita Le Baldosa. Kumusta na diyan sa Amerika? Nako, Tita. Hallelujah. Kailan ka na naman makakabisita sa ating bansa na tong Pilipinas? At nawa talagang patuloy kang palakasin, patatagin, bigyan ng talagang iba yung karunungan, sabi ng ano, 'di ba? Sabi ng salita ng Diyos Psalms 84, 'di ba? Na teach us your way, Lord, to number our days that we may gain wisdom, 'di ba? Yan yung sabi ng Bible, 'di ba? At kumusta na Pastor Leonard Agsunod, Pastor Brother Larry Bautista? Magandang hapon po sa ating lahat, mga ka-daily life sharing. Magandang hapon sa ating lahat. Ito ay positioning for supernatural. Napakahalaga ito. Kaya nga napakahalaga ang malagay tayo sa tamang kalugaran kasi para masalo natin ang mga ulan ng pagpapala. Ulan ng panahon kasi nakatapat tayo sa ulan. O di ba? Sabi ng salita ng Diyos yan, pag na ang ulan bumuhos, siguraduhin mong nandoon ka sa tapat ng ulan. At syempre, si Bishop Joel Agpalo Tijedo, Dr. Joel, kumusta na po? Hallelujah, kumusta na po dyan sa Baguio? Pagpalain tayo ng Panginoon sa kanyang kagandahang loob sa buhay ng bawat isa sa atin. At syempre, mga taga-ibang bansa, di ko man mabanggit ang inyong mga pangalan, pero I do believe na sa mga replay ay lagi kayong nanonood at talagang pagpalain nawa tayo ng Panginoon sa ating mga bawat isa kanya-kanyang buhay. At alam natin ang Diyos ay Diyos na nagbabantay araw-gabi. Andoon siya, di ba? Sa Panginoon, walang pagkakaiba ang gabi at araw. Wala rin pagkakaiba sa Kanya. Ang sakit, makanser, walang maliit, malaki. Lagnat, walang maliit at malaki. At cancer, wala po talaga. Kumusta na kayong mga nandyan sa Cebu? Sister Mylene Pajarillo. Kumusta na kayo dyan? At patuloy tayong pasaganain ng Panginoon. Sige, mag-share tayo, mag-like tayo. I-share natin sa ating mga kaibigan ang programang ito. At mga kaabangers, marami tayong pagbabago sa daily life sharing sa mga darating na panahon. Ito ay babawasan na natin ang oras para hindi na po gaanong mahaba, mga siguro 1 hour na lang para hindi po tayo sobrang mainip kasi sa dami ng inyong mga gagawin. Oo. At ang magme-message dito ay walang iba kundi tayo. Yung mga ginagawa ng Diyos sa buhay nyo, ipahayag nyo. Ipahayag, ipamalita. Sabi ng, 'di ba? Sabi ng Luke 19:13, 'di ba? Occupy earth until I come. Paano natin ma-occupy pag hindi natin nagamit ang mga technology na ito? Kasi kung diyan lang tayo sa kanto, sa barangay natin, di po natin maaabot ang mga kabilang barangay. Kasi hindi tayo sumasalahat ng dako. Kaya kapag nasa technology, ay pwede tayong maduplicate ng 1,000 times kasi ang ating mga salita ay sasambulat kung saan-saang lugar. Di ba? Kaya yan ang tinatawag na positioning for supernatural. I-position natin. At bago tayo magbasa ng salita ng Panginoon, hayaan po natin na tayong lahat ay manikluhod, lumapit, dumulog sa trono ng Panginoon. Pagkat saganang atin, kapos po tayo. Saganang magagawa natin, kulang ho tayo.
Pero sa magagawa ni Lord, sobra sa sapat ang kanyang magagawa. Kaya tayo po'y manangan, manalig, manampalataya at dumulog sa trono ng Panginoon. Sabi ng James 4:8, kapag lalapit tayo sa Kanya, lalapit din siya sa atin. O, di ba? Sabi ng Jeremiah 29, di ba? Verse 13, kapag lumapit tayo sa Panginoon, pag hinanap natin siya, siya ay ating masusumpungan. Amen po ba? Masusumpungan natin siya pag hinanap natin. Hallelujah. Tayo po'y lumapit sa trono ng Diyos. O Panginoon, maraming salamat po. Maraming salamat sa iyong kabutihan. Maraming salamat sa iyong kagandahang loob. Maraming salamat sa iyong walang hanggang presensya na laging na sumasama sa amin, Panginoon. Salamat, salamat, O God, O Father God in heaven. Salamat sa iyong napakayamang biyaya. Salamat, Lord. Salamat sa technology na ito. Salamat, Lord, sa platform na ito, Lord. Salamat, Panginoon, at dalangin namin na itong linya na ito, Panginoon, ay magdadala ng buhay sa mga makikinig. Magdadala ng buhay sa mga manunood. Magigising ang kanilang espiritu upang yakapin ang kanilang purpose. Magising sa ang kanilang espiritu upang sila, Lord, ay makasumpong ng buhay na kagaya ng buhay mo, Panginoong Hesus. Buhay na umangat mula sa kamatayan. Buhay na nabuhay mula sa kamatayan. Ang sabi mo sa iyong salita, Lord, sa Romans 8:11, kung ang Espiritu ng Diyos na bumuhay kay Kristo Jesus sa mga patay ay nananahan sa inyo, yang Espiritu din na yan ang bubuhay sa inyong katawang namamatay. Oh Lord, salamat po. Salamat sa iyong walang hanggang kabutihan sa amin. Oh, sambahin ka, Panginoong Hesus. Sambahin ka, Ama na nasa langit. Sambahin ka. Salamat, Holy Spirit. Salamat sa iyong pagsama. Salamat sa iyong pangunguna, O Holy Spirit. Salamat, salamat sa iyong gabay. Salamat in the name of Jesus. All glory to you, O God, Holy Spirit. Thank you sa paggabay mo sa amin. Oh, hallelujah. Oh God, Holy Spirit. Thank you for revealing the Lord Jesus to us. Oh, salamat, Panginoon. Purihin ka at sambahin sa ngalan ni Jesus Ama. Amen at amen. Wow, praise the Lord. Hello po, Bishop Art Hornales. Kumusta na po kayo dyan? Hallelujah, long time nang di na tayo nagkakatagpo. At syempre, patuloy kang palakasin ni Lord, samahan ni Lord, pangunahan ni Lord ang iyong mga paglilingkod. Hallelujah. Samahan ni Lord ang iyong ministry at maraming buhay ang mapipihit na balik sa Diyos. Amen to that. Oh God, hallelujah. Now, ngayon, mga kaabangers, ating pong pag-usapan ngayon ang pamagat na ito, yung positioning for supernatural. Positioning for supernatural. Kung makikita niyo po sa Bible, di ba? Sabi sa Jude chapter 1 verse 3. Jude verse 3. Jude 1:3. Mga minamahal, ang nais ko sanang isulat sa inyo ang tungkol sa kaligtasang tinatamasa nating lahat. Tungkol sa kaligtasang tinatamasa nating lahat. Di ba? Bakit tungkol? Kasi marami tayong tinanggap, di ba? Nang tinanggap natin si Kristo Jesus, tinanggap po nating maging tagapagmana. Yeah, kaya mayroong salitang kaligtasang tinatamasa nating lahat ng mga mananampalataya na tumanggap kay Kristo Jesus. Yun po yung lahat na yun. Ngunit nakita kong ang kailangang isulat sa inyo, no, bukod pa doon sa naligtas tayo, tinamasa natin lahat ang kaligtasan nung tayo nanalig na ng palataya. Sabi ni Jude, ngunit nakita kong
Ang kailangang isulat sa inyo ay isang panawagan. Ito na. Isang panawagan na inyong ipaglaban. Ipaglaban, ano? Ipaglaban. Ito yung positioning eh. Kasi pag hindi mo yan ipaglaban, ay anong posisyong pwede mo, o di ba? Posisyong pwede mong makamit. Sabi niya, ipaglaban ang pananampalatayang ipinagkaloob. Itong matindi. Ipinagkaloob minsan lang to. At ano pa? At magpakailanman sa mga banal. Oh, grabe, di ba? O tindi nung ano na yon, mga binitawang salita na yan. Di ba matindi yan? Kaya nga dito makikita pa natin yung 2 Samuel 22 verse 21 to 22. Sa 2 Samuel 22, di ba? 2 Samuel 22. Sulat natin. 2 Samuel 22 verse 21 to 22. Kaya dito makikita po natin, sabi rito, sabi ng Bible ay ganito. Ginantimpalaan ako ni Yahweh pagkat ako'y nasa katuwiran. Tingnan mo, yun yung kaligtasang tinatamasa natin. At yung katuwiran na yon o righteousness na yon ay hindi dahil sa gumawa tayo ng mabuti. Ha? Kundi dahil sa ginawa ni Jesus doon sa krus at inalis lahat ng ating kasalanan. Nilinis lahat yung ating kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo na binubo sa krus. At nang tayo'y humingi ng tawad, tinamasa natin ang katuwiran ng Diyos. Regalong tinamasa natin yung regalo ng kanyang katuwiran, yung regalo ng righteousness. Kaya ang kaligtasan ay regalo. So ginantimpalaan ako ni Yahweh pagkat ako'y nasa katuwiran. Pinagpapala niya ako dahil ako'y walang kasalanan. Bakit? Kasi na ang tao po na nang manalig kay Kristo Jesus, sabi ng Romans chapter 5, tayo ay, ang tawag niyan, justification. Tayo ay na-justified. Tayo ay pinatawad na para bagang hindi nagkasala. Yan. Tayo ay pinatawad na parang hindi nagkasala. Dahil sa kanyang dugo na binubo sa krus. Kaya hindi po dahil naging mabait tayo. Noon pa hindi naman inalis ang kabaitan ng tao nung magkasala siya Kaya nga po, meron tinatawag na mabait na masama. O, di ba? Kasi, saksakan naman ng sinungaling. Sino ang ama ng kasinungalingan sa John 8:44? O, alam natin na dalawa ang ama sa Bible. Isang ama ng kasinungalingan at isang ama ng katotohanan. O kanino kang anak. Kung sino yung iyong sinusunod, yun ang ama mo. Yun ang pinapanginoon mo. O kaya, kapag tayo nakipag-isa kay Kristo Jesus, tayo nanalig sa Kanya, tayo humingi ng tawad, nagsisi, at ating talagang tahasang sinabihang ipinaglaban natin ng ating pananampalataya na minsan pa na siya'y namatay, minsan pang namatay siya para sa iyo at para sa akin, nagbubo ng dugo para ikaw at ako ay malinis sa lahat ng ating karumihan, mapatawad sa ating mga kasalanan. Kaya pinagpapala niya ako dahil ako'y walang kasalanan. Sapagkat ang tuntunin ni Yahweh ay aking sinunod. Hindi ako lumihis sa landas ng aking Diyos. Wow, grabe to, di ba? Grabe ang status na ito. Ito yung status. Si David ba, di nagkasala, di ba? Nagkasala. Si David ba, hindi sumemplang, di ba? Sumemplang din. Pero bakit sinabi niya rito,
siya'y walang kasalanan kasi nagsisi siya. Ang kagandahan sa kanya dahil tumalikod siya sa kanyang mga kasalanan at sinunod niya ang landas ng ating Diyos. Grabe, no? Lumang tipan pa yan. Pero kung makikita mo na siya ay hindi lumihis sa landas ng ating Panginoon, yan ang positioning. Positioning kaya yan. Yan ang isang lugar kasi hindi ka pwedeng maging dalawang lugar at the same time. Hindi ka magiging dalawang lugar sa isang pagkakataon. Kailangan po, mayroon ka lang isang lugar na doon mo i-exercise ang iyong obedience at ang iyong paniniwala. I-exercise mo ang iyong faithfulness. I-exercise mo ang iyong submission. I-exercise mo ang iyong obedience. Yun yung lugar na ipinosisyon ng Diyos sa iyo. O anong posisyon yun? Maaari ikaw ay isang boss ng kumpanya. O maaari ay ikaw ay isang politiko. Maaari ay ikaw ay isang pastor. Maaari ay ikaw ay isang anuman janitor. Maaari ikaw ay isang katulong sa bahay o katimbang sa bahay. O maaaring anuman ang iyong posisyon. At iposisyon mo ay yung sarili na kasabay doon ang iyong ugali. Kasabay doon yung tamang isip. Kasabay doon yung tamang ugali. Kaya nga makikita mo na ginantimpalaan. Kaya kapag mayroon ka talagang gagawing maganda, kahit sa tao, sa amo mo, may gantimpala ka talaga. May gantimpala tayo. Kaya makikita mo ang Panginoon, mapansin niyo po na sa English version nito, sa Message version, sa Message Bible version, sa 2 Samuel 22 verse 21 to 22, sabi dito, God made my life complete. God made my life complete. Sino ang nagpapakumpleto ng buhay, kakumpletuhan ng buhay? Diyos. Sino ang maker? Para tayo ay maging kompleto? Ay Diyos. Hindi ang achievement mong narating. Magsikap ka, mararating mo naman talaga rin ang maa-achieve mo naman talaga. Kasi achievement comes from your state of being ay state of doing. Pero being significance comes from your state of being. Pagkataong panloob ang tawag niya sa 1 Peter chapter 3. Okay? Di ba? Ang meaning niyan ay person of the heart. Kaya yung person of the heart, yun yung the most precious in the sight of God. Yun yung person in the heart with a quiet spirit, with incorruptible na nasa loob mo, na walang kasamang kabulukan, na nasa loob mo. Ito yung person of the heart, sa Tagalog pa, pagkatao. Ito yung disposition mo. Ito yung iyong kinatatayuan ngayon, na yung kinatatayuan mo ay iyong pinangangatawanan kung ano ang nakalulugod sa Diyos at ano ang tama. Right living, right doing, right thinking. Yan po yan eh. Yan yung righteousness, right attitude. Yan po yung righteousness. Yan po yung position na ang Diyos na laging nais niyang ilagay, na nais mong tayuan sa buhay. Hindi ka man sikat. Kasi palatak na ngayon ang mabuti ay parang hindi na gaanong Mukhang ang masama ngayon, pag laging ginagawa, kahit pamali, nagiging tama. Kasi tinanggap yung mali. Kaya sa panay-panay na ginawa ng mali, dahil tanggap ng paligid, parang yung mali ay tama na rin. Pero alam ng conscience mo na mali, kung may conscience ka. Kasi meron ding evil conscience, meron ding hard conscience. At merong pure conscience. Kaya sabi ng Titus chapter 2, to those who are pure, everything is pure.
And to those who are defiled, everything is defiled, even their mind and even their conscience is defiled. Kaya dito makikita nyo po, sabi niya, God made my life complete when I place all the pieces before Him. Nang kanyang inilatag kay Lord, ibinigay kay Lord, ipinagkatiwala kay Lord, ang bawat area ng buhay niya. Bawat sangkap, pieces. When I place all the pieces before Him, when I clean up my act, kaya tinawag walang kasalanan. Kasi mga ka-bangers, napipredict po ang success at failure. Yan yung when I clean up my act. Nalalaman po kung tagumpay ka bukas at bigo ka bukas. Kaya ang difference ng tagumpay at kabiguan is the person. When I clean up, when you do what is pleasing to God. Kasi malinis ka na nga eh. God made your life complete nga eh. Ang kakumpletuhan, hindi lang naman yung marami kang pera kasi marami kang bilhin, gusto mong mabili, mabibili mo. Ang kakumpletuhan, pag buo yung person of the heart, buo ang pagkataong panloob mo. Buo yan. Maaaring dispalinghado ang external mo, pero hindi matawaran yung buo ang buhay mo. Hindi ho matawaran yan. Hindi po matapalan yan ng napakarami mong mga ari-arian. Ang kakumpletuhan ng buhay ay ang Panginoon. God made my life complete. Ang galing ano? God made my life complete. 2 Samuel 22:21. Ayon sa Message version na Bible. God made my life complete. Ang tindi niyan. O tingnan mo, habang ginagawa mo lahat yan, pag ang kasama ang Panginoon, kaya nga if you place yourself all the pieces before Him, ibinigay mo ang lahat ng sangkap, lahat, all the pieces before Him. When I clean up my act, alam mo kung sino ang start? Sabi niya, He gave me a fresh start. Bakit fresh? Kasi nalanta tayo ng kasalanan noon eh. Sa bahay bata pa lang ng nanay natin eh. Hindi pa tayo gumawa ng masama na tayo, sabi ng Psalms 51, di ba? Hindi pa tayo gumawa ng kasalanan, ay makasalanan na tayo. Proverbs 22:15, ang bata likas na sutil. May kalikasan siya na sutil. Kasutilan. Kaya tingin mo, anghel yan kahapon, ngayon, ewan ko lang kung sino na siya. Kaya nga po, may kalikasan ng kasutilan. Merong fallen nature ito. Kaya nga po, mga kapatid, nang ito ay ginawang kompleto ni Lord. When God made my life complete, when God made your life complete, nang ikaw ay binigyan ng kakumpletuhan, positioning yan. Ano bang posisyon ang pagkakaalam mo ang gusto mong malaman? Diba? Ano pong posisyon ang gusto mong malaman? Ano po ba ang kailangan mong malamang posisyon? Alam niyo po, mga kaabangers, dapat na makita po natin ang nais ipakita ni Lord sa buhay natin dito. Dapat po nating maintindihan
Kasi meron talagang participation ang tao. At ang tao po talaga ang magdidesisyon sa buhay. Unang participation niya ay ang i-desire niya. Pakamitiin niya mula sa Diyos ang mga bagay na mga kagilagilalas. Ano yung supernatural? Kagilagilalas. Tayo ang natural, si Lord ang super. Pag pinagsama, supernatural. I-desire natin. I-desire natin yung pangarap na yan. Pakamitiin natin ang mga bagay na galing sa Panginoon. Mitiin natin yan when I place all the pieces before Him. When I place all the pieces before Him, when I clean up my act, 2 Samuel 22, 21, 22 message version, when I clean up my act, nang ikaw ay talagang pumayag sa iyong sarili, umayon ka, kasi hindi pwedeng magsama ang 2,000 magkasundo sila. Sabi ng Amos 3:3, hindi pwedeng magsama ang 2,000 na magkasundo sila. Kaya sabi ng 2 Samuel, ay 2 Chronicles chapter 7, na sa sandali na ang bayan na ito hanapin ako, talikdan ng kanilang kasalanan, ay kasunduan po yun. Manumbalik sila sa akin, manunumbalik din ako sa kanila. Bibigyan ko sila ng kapayapaan, ang kanilang magulong buhay gagawin kong tiwasay. Kung meron man silang sakit, sila ay aking pagagalingin. Sabi ng Exodus 23 yan, verse 25 to 26. Yung hindi mamumunga, pagbubungahin niya. Kaya kung makikita niyo po ang Panginoon, God made my life complete. Kailangan po ay mag-desire tayo for the supernatural, ay tayo po ay magmiti ng mga kagilagilalas na nais gawin ni Lord sa buhay natin. Kailangan magmiti tayo. Hindi po yan ang automatic, bahala si Lord. Hindi ho. Hindi ho. Those were the days nung ikaw ay religious. Hindi papayag si Lord na ganyang matingga na lang ang buhay mo. When I place all the pieces before Him, when I clean up my act, magpaayos ka. Clean up my act. Kasi ang pagkakaiba ng tagumpay at kabiguan ay ang tao. At ugali lang ang pagitan niyan. Mga kumpanya ngayon, hindi na gaanong hinahanap ang sobrang taas ng pinag-aralan. Ang hinahanap ng kumpanya ngayon ay mga pag-uugali na. Although kailangan naman ang mga taas ng pagpinag-aralan, pero kapag may pinag-aralan ka na, may ugaling langit ka pa, ay sus, Ginoo ko, ay tanggap na tanggap ka talaga. Di ba? Kaya iyan po ang kailangan natin ngayon. Kaya sabi ng Panginoon, i-desire mo yan. Mitiin mo ang mga kagilagilalas na bagay mula sa Diyos. Paano natin iposisyon ang ating sarili? Ay mitiin mo yun. Yung kagilagilalas na gagawin ng Diyos sa buhay mo. Halimbawa na lang, di ba sa John 14 verse 12? Di ba sabi ng Panginoon sa John 14 verse 12? Sabi doon sa John 14 verse 12, pakatandaan ninyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko. Ang Panginoong Hesus ito na nagsabi sa ating lahat. Ang mga nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko. Ito matindi. At higit pa kaysa rito, higit pa, magagawa pa natin yung higit pa kaysa ginawa ng Panginoong Hesus. Tanong, paano mo nga minimiti ng sobra yan? Paano mo miniti yan? Paano mo inasam yan sa Diyos? Paano mo dinisar yan sa Panginoon? Sabi ni Jesus, pakatandaan nyo ito.
Ipinagsiksikan talaga ng Panginoong Hesus sa atin yun. Na ang sino mang mananalig sa akin, John 14:12, ang sino mang mananalig sa akin, pakatandaan ninyo yan. Kailangan natin talaga magmithi ng mga kagilagilalas, kaya we need to desire the supernatural. We need to desire that. Isa dyan ang supernatural, yung speaking in tongue, yung magsalita ka ng iba't ibang wika. I-desire mo yan. Hindi po automatic darating yan. I-desire mo yan mula sa banal na spirito, mula sa banal na spirito. Kaya nga, siya lamang nga ang paglilingkuran. I-desire mo yan. Sabi nga niya, pasasaganain ko kayo sa pagkain at inumin, di ba? At ilalayo, sabi ng Exodus yan, 23, 25, 26. At ilalayo sa anumang karamdaman, pati karamdaman. Positioning lang to eh. Nasa lugar ka ba? Nasa isang lugar ka ba na kung saan nandoon ang Diyos? Nasa lugar ka ba na kung saan nandoon ang Diyos? O nasa isang lugar ka na wala ang Diyos? Ang isang dakilang lugar na kung saan gusto ng Diyos manahan sa puso mo. Yung lugar ba na yan, na puso na yan, ay inasam mo ba, Lord, maupo ka sa trono ng puso ko? Ikaw na ang hari ko? Ikaw na ang Panginoon ko? Ikaw na ang aking tagapagligtas? Ikaw ang lahat-lahat sa buhay ko? Highest authority mo ba siya? And final say, na kung saan yung puso mo ang kanyang lugar na kung saan gusto niyang pumosisyon. First Corinthians 6:19-20 yan. Puso mo, buhay mo, katawan mo, yan ang totoong templo niya. Grabe, di ba? Sabi niya, isa man sa mga babaeng Israelita ay walang makukunan o mababaog at bibigyan ko kayo ng mahabang buhay. Sino ang nagbibigay? God made my life complete. Diba? When I place all the pieces before Him, when I clean up my act, He gave me a fresh start. Yan yung born again. Fresh start. Bagong at sariwang panimula. Kaya ang simula ay Diyos. Sabi niya yan, in the beginning, God. Gusto mong matimbang, masuri ba, matimbang-timbang ang mga bagay-bagay sa buhay mo, sa paligid mo? Parang timbangan lang yan, ibalik mo sa zero. At ang simula ay Diyos. In the beginning, God. Para ma-filter mo what is pleasing to God. Para ma-filter mo, upang ma-filter mo, masala mo, ano ang matuwid, ano ang tama, ano ang nakalulugod sa Diyos. Siyempre, makapag-isip ka rin ng tamang desisyon sa buhay. Pause mo na sandali. Desire the supernatural. Amen po ba doon? Kaya sinasabi ng Jude 1:3, earnestly contend for the faith which was once delivered to the saints. Sino ang saints? Ikaw. Ako. Na mga nanalig kay Kristo Jesus. Hindi po turo ng mga grupo na ang santo lang yung namatay. No, ang mga saints ay mga taong naniwala at nanalig, nakipag-isa kay Kristo. Tayo ang kanyang saints. Revelation chapter 5 verse 10, He made us kings and priests to Him. Matindi pa nga yun, ha? Hallelujah. Kaya nga po,
nang sinabi ng Panginoon, ito yung fresh start sa Acts 2:17, na sabi niya, di ba, na on the last days ay yung old dreams and the young see visions. And the Holy Spirit will be poured out to all flesh. Ang Holy Spirit ay ibubuhos niya sa lahat ng tao. Oh, sino ngayon ng saints? Yung binuhusan ng Espiritu Santo ng Diyos. Yung pinanahanan ng buhay ng Panginoong Yesus. Yung nanalig sa Panginoong Yesus. Yung nanampalataya sa Panginoong Yesus. Kaya tawag nga sa atin mga lahing maharlika. Mga pari na itinalaga upang maglingkod sa Diyos. At sila'y maghahari sa lupa. Revelation 5:10. Chosen generation tayo. Kaya po, para magiging lubos-lubos ang pagkapili ng Diyos sa iyo, iposisyon mo ang sarili mo doon sa lugar na ang Diyos ay kasama mo. Doon sa lugar na ang salita ng Diyos ay naririnig mo. Doon sa lugar na nakapaloob sa apat o sa buhay ng Panginoong Yesus ang iyong naririnig. Anything outside sa buhay ng Panginoong Yesus ay alam mo na kung saan ka. Iisa lang po ang nabuhay na mag-uli mula sa mga patay. At hindi po yan mapabulaanan ng sino. Si Kristo Jesus ay namatay. Si Kristo Jesus ay nabuhay. Si Kristo ay isang araw, siya ay babalik. At ang babalikan niya ay ang mga kamukha niya. At babalik siya bilang judge. Hindi na po siya ang lamb. Babalik siya as a Lion of Judah. Siya po yung larawan ng isang judge. Talagang huhusgahan niya ang lahat. At wala siyang sasantuhin. Talagang walang partiality sa kanya. Kaya nga po, napakahalaga po. Sabi niya, God made my life complete when I place all the pieces before Him. When I clean up my act, He gave me a fresh start. 2 Samuel 22:21-22 in a Message version. Kaya grabe, no? Desire. Pakaasamin mo. Mithiin mo ang mga kagilagilalas na mula sa Diyos. Mithiin mo yan, mga kapatid. Mithiin mo yan. 1 Corinthians chapter 12, verse 7. Sabi doon, the manifestation of the Spirit is given to every man to profit without. Given to every man to profit without. Magiging mabunga ka. Ikaw ay maging mabunga sa labas. Mabunga ka dyan, kasama mo ay talagang kitang-kita para kang puno na hitik sa bunga. Yung salitang manifestation, yan po yung sinasabing supernatural. Supernatural power of God moving through you. Supernatural power of God moving through you. Alam niyo po ba yung supernatural na ito? Ito po yung mithiin mo na gumagalaw through you, in you, and by you. At na ire-representa mo ang kabutihan ng Diyos dito sa lupa katulad ng sa langit. Matthew 6:10. Na i-display mo ang ugaling langit. Kaya nga po daily life sharing eh. Kaya po daily life sharing. Na ipapahayag mo ang kabutihan ng Diyos, daily life sharing. Na ipapakita mo na dadama ng maraming taong nakapaligid, daily life sharing. Manifestation is a supernatural operation
of the power of God moving through you. Ito yung supernatural operation na Lord, Panginoon, hallelujah, hayaan mo ang buhay ko ay maging instrumento mo ng iyong mabuting balita at nang sa gayon maraming lalaya mula sa kadiliman at mailipat sa kaliwanagan. Sa pangalan mo, Panginoong Hesus, maraming lalaya. Maraming maging pagpapala. Maraming buhay ang masisinog. Wow, amen po ba doon? Di ba napakagaling? Napakabuti ng Panginoon. Kaya nga, the manifestation of the Spirit is given. The word given, hindi ito pinagsikapan mo. You did not earn it. But you receive it freely from God. You receive it by faith. Kaya nga given, binigay na wala kang kaakibat na ginawa. Binigay lang sa iyo ng malaya, free. Manifestation of the Spirit is given. I-discern mo yan. Minimiti po yan, yung mga kagilagilalas na yan. Yan po yung number 1. Minimiti po yan sa buhay. Mitiin mo. Pag ikaw nais na maiposisyon ng Diyos sa supernatural, mataas dapat ang mitiin mo na Lord, gamitin mo ako. Maging isang kagamit-gamit ako ng iyong mabuting balita at maraming tao ang makaririnig tungkol sa iyo. Maraming mga nadidimlan ay maililipat sa kaliwanagan. Maraming mga makasanlibutan ay madadala ko sa iyong kaharian. Amen po ba? Kaya nga, given to every man na ang Diyos po wala siyang tinatangi. Walang tinatangi, given to every man. Lahat ng tao, pare-pareho patas, wala pong unfair at fair. Bakit? Yung oras natin parehong 24 hours. Yung araw, pinasisikat ng Diyos sa mabuti at masama. Yung ulan, pinapapatak niya sa mabuti at masama para sa lahat ng tao. Huwag na lang mabuti at masama ang pag-usapan. Para sa lahat ng tao. Pinaiihip ang hangin para sa lahat ng tao. Kaya wala pong fair at unfair. O bakit mas maganda ang buhay niya? Simple lang. Binigay mo ba every pieces? Did you act well? Sabi ni David, I clean up my act and I place all the pieces before him. That's why God gave him a fresh start. Hallelujah. Kaya wala siyang tinatangi, kaya Jesus for everyone. Ang Panginoong Hesus ay para sa lahat. Ikaw na nga lang kung tatanggapin mo ba o hindi. Walang mamimilit sa iyo, pero magkakatalo yan sa buhay, hindi yung wala kang pera o may pera ka. Magkakatalo yan kasi ang kakumpletuhan, Diyos ang may gawa niyan. Sabi ng 2 Samuel 22:21, di ba? God made my life complete. Hallelujah. God made my life complete. Desire it. Mithiin mo yan. Totoo yun. Bishop Joey, di ba?
Yung iba, tira-tira lang ang binibigay kay Lord. Pero wag kang aasa na yung tira-tira lang, kung ano lang talaga po ang sukat na ibinibigay mo, Lord, na kay Lord yan din panukat ang gagamitin sa iyo. Kung baso lang ang sukat, baso lang din ang pupunuin. Kung gabalde, balde lang din. Kasi hindi ang Diyos ay Diyos ng tapon. Siya ay Diyos na masinop. Siya ay Diyos na alam niya kung saan ka ilugar. Kaya maglugar ka. Amen po ba doon? Kaya kung makikita nyo po na covet earnestly the best gift. Sabi ng 1 Corinthians 12:31. Covet earnestly the best gifts. Covet earnestly. Na ang ibig sabihin niyan, covet earnestly, na ang ibig sabihin niyan, meron kang tinatawag na deep craving. Deep craving. Sobrang lalim ng iyong pag-aasam. Ang tawag sa Tagalog niyan, atat na atat ka. Desperate na desperate ka. Ang taas ng iyong longing. Ayan yung hayok na hayok ka. Yan yung, ay nako, maniwala ka. Sa spirit na yan, pag ganyan kataas yan, hindi ka a-absent ng Sunday. Kahit nga talagang busy ka, pupuntahan mo pa rin yan. Dahil bakit? May deep craving ang iyong spirit, ang taas ng iyong hinahanap sa buhay na tanging tubig lang. Tubig lang na galing sa Diyos ang makapapatid ng iyong kauhawan. Tubig ng buhay ang tawag nun. Sabi ng John 4. Sabi niya doon sa babaeng Samaritana sa John 4 na ang iinom sa tubig ng balon na ito'y muling mauuhaw. Ngunit ang iinom sa tubig na ibibigay ko ay hindi na mauuhaw magpakailanman at ito'y babalon sa kanyang pagkatao. Mag-o-overflow. Grabe, di ba? Ang tindinan. Kaya nga, kung mapapansin nyo po, kailangan makita mo itong passion na ito, yung intense desire na ito to stretch out. Intense desire mo talaga na kaya mong batakin ang sarili mo dahil ganun na ganun ka, kalalim na nagmimiti. Kaya ang tindi na ayaw mong mawala ka sa posisyon na yun. Positioning for supernatural. Yan yun, natural, super, pagsamahin. Di ba supernatural? Ikaw yung natural, si Lord ang super. Pag nagkaisa kayong dalawa, supernatural. Yan ang daily life sharing. May labis ba doon? May labis kulang ba doon? Wala. Walang labis, walang kulang. Siya talaga gagawin niya yan para sa'yo. God made my life complete. Ang kakumpletuhan sa buhay, hindi yung ang daming abubot nang nilagay mo sa iyong sarili. Ang kakumpletuhan sa buhay ay nandoon sa pagkataong panloob. Amen po ba? Mataas ang iyong antena to desire more of God. Ang taas ng antena mong sumagap to desire more of God and less of you. Amen po ba doon? Kaya napakahalaga po kung meron ka niyan, may grasya ka na ganyan. Napakalalim ng grasya mo niyan.
Di ba sabi ng Mark 1:24, whatsoever things you desire, when you pray, believe. Whatever things you desire, when you pray, believe. Di ba? Kailangan mong maniwala. Kailangan mong manampalataya. Kailangan mong manalig. Kailangan mong kumbinsihin ang sarili mo. Sa pagkakakumbinsi mo sa sarili mo, yan ang magdadala ng mataas na dating at makakakita ka ng beyond what the occasion required. Makakita ka ng supernatural. Di ba supernatural yung imposibleng magawa ng tao, nagawa ng Diyos? Di ba supernatural yung nagsikap ka naman noon pero walang nangyari? Pero nung naipagkatiwala mo ang buhay mo sa Panginoon, ang daming mga magagandang pangyayari. At ikaw nakakaalam yan. Pangalawa, ditong mo ngayon makikita, kailangan mo makita ito sa iyong sarili na kailangan mo para maiporma ka, mailugar ka for the supernatural ay i-define mo sa iyong sarili kung ano ba yung tamang pangitain meron ka. I-define mo ang iyong sarili kasi lahat nagsisimula yan sa pangitain. Lahat nagbubukal yan sa pangitain. Sabi ng Bible sa Proverbs 23:7, as a man think in his heart, so is he. As a man think in his heart, so is he. Kung ano ang iniisip na meron ang tao, yun siya maging. Hindi to isip sa utak. Kung ano talaga ang laman ng iyong puso. Kasi kung anong laman ng puso mo, yan ang bukang bibig. The abundance of the heart, the mouth speaks. Ang Bible nagsasabi, as a man, think in his heart. Hindi think in his head. Kundi a man think in his heart, so is he. Kung ano ang maging laman ng puso mo, yun talaga ang maging posisyon mo. Kasi yun yung kompas ng kamay mo. Yun yung kompas ng hakbang ng paa mo. Yun ang kompas ng bikang bibig mo. At magugulat ka na lang, yun na ang galaw mo. Kasi nagsisimula yan sa dikta na merong kompas ng Espiritu Santo sa iyo. Romans 8:14. Di ba yung kompas ng Espiritu Santo sa iyo? Siya yung luluhog sa iyo. Kung galing sa Diyos yan, ay talaga naman, ang mga act mo, galaw mo, kilos mo, pag-iisip mo, pure. Kumbaga, di ba, meron tayong kasabihan, first impression last. Di ba? Kasi unang buga yan ay talagang bubuga ka ng agad-agad. Kakaiba. Unang tingin mo, yan yung kadalasan. First impression last. Pero di mo ba alam na may mas powerful pa kaysa first impression? Alam mo ano? To know the person is better than first impression. Ang makilala ang tao, yung malaman yung footsteps niya, yung malaman yung mga track records niya, yung malaman mo ang pagkatao niya, yung makasama mo lalo, yung maging intimate ka pa. Kapag na-develop mo to sa iyong sarili, hindi ka basta-bastang maging judgmental.
At maraming tao ang didikit sa iyo. Diyan magsisimula ang posisyon mo. Diyan mag-uumpisaan na magiging attractive ka at magiging enviable ka. Nakakainggit ka pa. Magiging attractive ka, magiging enviable ka, pagkat napakamabunga ang buhay mo. Ibang-iba ang dating mo sa iba. Kaya gagalaw ang magagandang kwento. At yung magagandang kwento, magkakaroon ng dating. At yung dating, mako-convert into datong. Kaya magugulat ka, bakit ang buhay mo biglang naging attractive sa iba? Hindi dahil attractive ka dahil dami mong mga burluloy sa katawan mo. Hindi dahil naging attractive ka dahil ang gaganda ng damit. Marami ng taong nagsuot ng damit. Magaganda naman. Pero sa palagay mo, bakit siya iniiwasan? Siguro di lang makatagal. Di ko alam. Kaya kailangan po natin ma-define yung vision. Kasi ang vision na yan ang driving force why you do what you do. Yan po ang message na sabi ng Psalms sa Proverbs 19:21, di ba? Na many are the plans in the hearts of men. Maraming plano ang puso ng tao, maraming binabalak ang tao, ngunit ang purpose ni Lord ang mag-prevail. Ang purpose ni Lord ang mahahayag. Ang purpose ni Lord ang mananaig. Kaya nga po, ang positioning ay unang-una clearly defined ang iyong vision. Clearly defined ang nilagay ng Diyos sa buhay mo. Nilagay na pagpapala ng mga salita, ng mga pangitain, ng mga pangarap, na ito ay unti-unti mong nilalakaran sa buhay mo na nakikita ng mga anak, nakikita ng apo, nakikita ng asawa, nakikita ng nakapaligid sa iyo. At isang araw, kitang-kita na ang inyong na pangitain, parang riles, na nakaporma ka ng napakagandang train na meron pong riles ng direction. Mayroon pong riles na ruta. Kasi ang ruta na yan yung vision na magdadala sa iyo doon sa tugatog ng inyong destination. Pag sobrang maliwanag yan, magsasalita ang pangitain na yan. At masasalo ng marami yan. At kapag nasalo ng marami yan, bubuhatin lahat ng mga tao sa pangitain na yan. At ang Holy Spirit, dadalhin kayo into one direction. Dadalhin kayo doon sa place of security. At ang vision na yan, may object yan. Pag sinabing object, may patutunguhan yan. At sino yung patutunguhan yan? Mapoporma ang wangis ng Panginoong Hesus sa isang samahan na mayroong iisang lingwahe, may iisang galaw, may iisang mga pananaw, may iisang winning team, may iisa ay talaga naman ang sarap pakinggan. Pag ito na porma sa buhay natin, mga kaabangers, walang isa mang mapapaya. Kasi ang visionary na yan,
May mga pagdadaanan man, pansamantala lang yan. Kagaya ni Joseph, nakakita siya, di ba? Nakakita siya ng pangitain para sa kanya, at sinabi niya ito para sa kanyang mga kapatid at para sa kanyang pamilya. Tanong, yung pangitain na yon, yung dream na yon, naintindihan ba siya? Di ba hindi? Kasi yun ay fresh start. Yan yung sariwang panimula. Isang panibagong direksyon. Isang panibagong riles na gustong gawin ng Lord para sa unahan. So dinaanan niya ang siya ay ibenta. Dinaanan niya siya ihulog muna sa bangin. Ihulog sa bangin, ibenta, pinagbintangan ni Mr. Potiphar o ni Mrs. Potiphar, ikinulong. Madali ba? Kinainggitan ng mga kapatid. Di maunawaan ng ama. Parang umabot sa puntong si Joseph ay na-single out. Nag-iisa lang siya. Walang nakakaunawa sa kanya. Once na ang Diyos nag-uumpisa ng isang napakagilagilalas na gagawing mga bagay na kamanga-manga, lagi mong maririnig ang tinatawag na revelation, first-hand na message, na yung message na yan, ikaw, vertically, at ang Diyos ang nagkakaunawaan. Pag ganyan ang nangyayari, aatras ka ba? Pero iisa ang nakita ko. Alam mo ba, gumawa ng pangyayari ang Panginoon. Isang pangyayari na hindi rin kayang matapalan, masolusyonan ng napakaraming matatalino sa buong mundo. Nung managinip si Pero. Kahit na nakalimutan siya nung cupbearer at nung baker. Nung nakalabas sa kulungan, yung mga taong tinulungan niya sa kulungan. Kahit nakalimutan siya. Alam mo ba kapatid na hindi siya nakalimutan ng Diyos? Hindi siya nakalimutan ng Diyos. Kapatid, hindi ka makakalimutan ng Diyos. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Ano man ang iyong pinagdadaanan, kung mananalig ka ng Kristong itong nabayubay sa krus at namatay at muling nabuhay, at kapag naniwala ka, mabubuhay kang kasama niya. Sabi ng Romans 8:11, bubuhayin kang kasama niya at makakahati sa karangalang tinanggap niya, Colossians 3:4. Mararanasan mo ang kagilagilalas o supernatural na mga gawa ng Diyos. Tingnan mo ano nangyari. Ang nangyari mga kapatid, ang Panginoon ay talaga naman na naginip itong King Pero, na naginip itong hari, at sa panaginip niya, walang nakapag-interpret, walang nakahula. Kaya, yung cupbearer na nakalimot sa kanya, sa pangyayari na yon, na inorchestrate ng Panginoon, na pinaintulot ni Lord na mangyari, naalala siya ng cupbearer at ikinento sa hari. Kaya itong si Joseph, mula sa kulungan, ay inilabas. Alam niyo po, sa madaling sabi, siya ang binigyan ng signet ring ng hari nang mahulaan niya ang panaginip na yon, nang mahulaan niya ang pangyayaring yon, at
kanyang na-define ang eksaktong definition. Siya ay binigyan ng singsing ng hari ng maging tagapamahala ng buong Egypt. At isang araw, yung panaginip na na-interpret niya ay nangyari ang 7 years na kagutuman. Alam niyo po ba, ang magulang niya mula sa Kanaan at mga kapatid ay nagpunta sa Egypt? Yun ang dahilan kung bakit nasabi niya sa Genesis 50, verse 20, huwag niyong dagukan ang inyong mga sarili. Huwag niyong isipin na ako ay maghihiganti sa inyo. Huwag niyong isipin na ako ay isang ginawa niyo ng masama ay gaganti sa inyo ng masama. Ang sabi ni Joseph, huwag mong alalahanin yon. Ang mahalaga ngayon ay ang pangyayaring yon ay pinahintulot ni Yahweh, pinahintulot ng Diyos para mangyari upang ikaw at ako ay maligtas sa gutom at maligtas ang bansa. Positioning for supernatural. Napakagaling ng Panginoong Hesus sa buhay natin. Kaya ngayong hapong ito, panalangin ko sa ngalan ng Panginoon na itong pangitain na ito ay dumating sa iyo. Na itong vision na ito ay maranasan mo. Ang vision na kung saan na siyang magdadala sa iyo doon sa isang posisyon na malathala mo ang kabutihan ng Diyos. O salamat, Panginoon. Manalangin tayo. Salamat, Panginoong Hesus. Salamat, salamat. Salamat, salamat, salamat sa iyong kabutihan. Salamat sa iyong kagandahan. Salamat sa kagandahan ng loob mo. Salamat, salamat sa iyong kabutihan. Salamat sa iyong mga salita. Salamat sa walang hanggang kabutihan na pinadadama mo sa amin. Panginoong Hesus, sinusuko namin sa iyo ang aming buhay. O Panginoong Hesus, nais ka naming maranasan. Nais ka namin na makaniig. Nais ka naming makaisa, Panginoon. Kami iyong kahabagan. Kami iyong patawarin. Kami iyong linisin. Kami iyong hugasan. Kami iyong gawing karapat-dapat na maging instrumento na ipahayag ang iyong walang hanggang kabutihan. O Panginoon, sinusuko namin sa iyo ang aming buhay. Sinusuko namin sa iyo ang aming buhay. Sinusuko namin sa iyo, Lord. Ikaw ang maghari. Ikaw na, Panginoon. Manahan sa amin. Ikaw maghari sa buhay ko, sa pamilya ko, sa mga anak ko, sa mga kabuhayan, sa mga paglilingkod sa lahat, O God, Holy Spirit. Sabihin mo yan sa sarili mo. Sabihin mo yan kung naniniwala ka. Ikaw, Lord, maghari sa mga anak ko, sa buhay ko, sa pamilya ko. Ikaw na ang Panginoon. Iposisyon mo ako sa lugar na kung saan doon kita maipresenta. Doon ka maranasan ng marami. Salamat, Panginoong Hesus. Salamat. Purihin ka at luwalhatiin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen na amen. Praise God. So mga kaabangers,
Sa araw ng bukas, patuloy tayong manatili na makinig sa mabuting balita sa daily life sharing. Purihin ang Diyos sa ating lahat. At habang si Kristong nakaupo sa kanan ng Ama, hindi tayo pagkukulangin ng Diyos. Ito po ang iyong lingkod ngayon ay si Pastor Dong Campoy. God bless po.